Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kakain ba tayo sa labas ngayon? Sabi ni Mariz kay Larry na kasimangot. Pinapabayaan mo na ako, Larry. May tampo sa tinig nito na yumuko sa mesa niya. Tahimik siyang ngumiti. Nakaharap sa kanya si Mariz at nakahantad sa kanya ang dibdib nito na sadyang ipinakikita. At nalalanghap niya ang mamahaling pabango ng dalaga. Babalik ako ng Manila bukas ng umaga, Mariz, kaya kailangang tapusin ko ang ginagawa ko. Siya ang arkitekto ng hotel building na ginagawa nila sa Tagaytay. Ilang phase na lang ng trabaho ang kailangan ng kaunting pagbabago at matatapos niya iyon ngayong gabi. At alam mo naman yan. Bakit kailangang magmadali kang bumaba ng Manila? 4 na araw pa lang tayo dito. Pwede naman tayong manatili rito hanggang sa katapusan ng buwan, di ba? Giit ng dalaga. Ibinaba ni Larry ang lapis sa mesa at tumingala rito. Nasa ospital pa ang anak ni Elsa at tawagan mo ang ospital, darling, agap ng dalaga at inabot ang phone sa kanya. Baka naman hindi mo kailangang bumaba ka agad. Siguro na may iniwan mo sa kanila ang phone mo dito at natitiyak kong tatawagan kanila kung may problema man. Sandaling natigilan si Larry sa sinabing iyon ni Mariz. Sa inis niya kay Ana bago umalis ng kondo, unit nito'y nawala na sa isip niyang ibigay dito kung paano siya kukontakin kung sakaling kailangan siya. Dinampot niya ang phone at tinawagan ang ospital. Si Mariz ay nanatiling naroon at baliwalang sinisipat ang architectural design sa mesa. Sasabihin ko na bang? Sabi ko na nga ba? Nanunuksong wika ng dalaga nang ibaba ni Larry ang phone. Maayos ang bata at walang problema. 3 araw na bumibisita sa ospital si Mrs. Winfield ayon sa pediatrician maliban sa araw na iyon. Hindi siya sumagot at muling dumayal upang tawagan si Ana sa kondo nito. Subalit walang sumasagot. Nairitang ibinaba ng binata ang phone. Sino ang tinawagan mo? Ulit ni Mariz. Kailangan ko talagang tapusin ang trabahong ito, Mariz, kung okay lang sa'yo. Kailangang makabalik ako ng Maynila bukas din, wika ng binata sa hantarang pagtataboy. Sandaling tinitigan ni Mariz si Larry. Wala siyang natatandaang ni-reject siya ng binata ng ganoon sa panahon ng pinagsamahan nila. Nitong nakaraang mga araw ay kakaiba ang mga ikinikilos nito. Tila laging malayo ang iniisip. Walang kibong lumabas ito ng silid. Si Larry ay itinuon ang isip sa trabaho. Ilang beses siyang nagkusot ng papel at itinatapon sa basurahan. Makalipas ang 1 oras ay muling dumayal ang Maynila upang muli ring ibaba ang phone. Sa loob ng 2 oras ay naka-4 na tawag ang binata at parehong walang sumasagot. Tumayo siya at lumabas ng silid. Nilapitan ang mesa ng assistant niya. Leon, pakitapos mo ito, inilahad niya ang mga design sa harap nito. Madali mo nang sundan ang ginagawa ko. Pag may problema itawagan mo ako. Babalik ako ng Maynila ngayon din. No problemo, boss, ang batang arkitekto. Halos tapos na rin naman ang bahaging ito eh. Good night, Mrs. Winfield, ang elevator boy nang lumabas ng lift si Ana. Ninisyan niya ito. Tahimik ang buong pasilyo sa bahaging iyon ng ika-6 na palapag. Malapit na siya sa unit niya nang mapunang may taong nakasandal sa tabi ng pinto niya. Bahagya pa siyang nagtaka ng mapagsino ito. Larry? Sa wakas nakauwi ka na rin, galit na bungad nito sabay tingin sa relo. Saan ka nang galing? Sinusubukan kita talagang tawagan mula pa kaninang 4:00 ng hapon at 2 oras na akong naghihintay dito. Tumaas ang isang kilay niya. 2 oras kang nakatayo rito, inubukan niyang patawanin ang galit nito kaysa makipagtalo. Ano ang karapatan ng lalaking itong usisain siya ng ganito? Dinukot niya ang susi sa bag at binuksan ang pinto. Hindi ito nakakatawa, Ana, puno ng iritasyon ang tinig nito, lalo na nang mapansin ang kasiyahan sa mukha niya. Ikaw ang nakakatawa, Larry, anya at binuksan ang ilaw bago pumasok sa loob. Sumunod si Larry. Siya na mismo ang nagsara ng pinto. Magiging reklamador ka na asawa, huli na para bawiin niya ang sinabi. Talaga? At ikaw naman ay isang malas na asawa, angil ng binata. Huli na rin para bawiin ang sinabi. Nakita nito ang pagkawala ng ngiti ni Ana, kasabay ng paglingod sa kanya. Itinaas nito sa ere ang 2 kamay. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Bumuntong hininga siya. Inihagi sa sofa ang shoulder bag at nagtuloy sa maliit na kusina.
Inalis sa box ang pizza na dala at ipinasok sa oven. Kumain ka na ba? Nagkape ako sa ibaba habang nag-aabang sa iyo. Pwede na ba sa iyo ang pizza at kape o pizza at juice o pizza at beer? Inabot niya ang tasa ng kape sa pantry. Magkape na lang ako. Ngumiti siya. Pizza at beer. Wika nito at dumiretso sa refrigerator, kumuha roon ng lata ng beer, binuksan at ininom. Ngayon, saan ka galing buong araw? Muling tanong nito at sumandal sa ref. Sinuyod ng tingin si Ana habang nagtitimpla ng kape. Very chic and dignified in cream-tailored suit, cream high-heeled shoes at nakapusod na buhok. Gusto niyang isiping pagod ang nakikita niya sa mga mata nito. Tumawag ako sa ospital, hindi ka nagpunta doon ngayong araw na ito. Muli niyang dinala sa bibig ang lata ng beer. Matabang na umiti si Ana. Hinila ang upuan at naupo. Dumaan ako roon bago umuwi. Ang kalusugan at timbang ng bata ay umiigi na. Sa pagkakataong iyon ay nakita ni Larry ang kislap sa mga mata niya. Sabi ng pediatrician doktor niya baka pwede ko na siyang iwi 2 linggo mula ngayon. Tumango ang binata. Muling dinala sa bibig ang beer. Pagkatapos ay muli ring nagtanong. Bago ka nagpunta ng ospital, saan ka galing? Larry. Bulalas niya kasabay ng pagsasalubong ng mga kilay. Bakit kailangan kong sabihin sa iyo kung nasaan ako? Porke kaibigan kita at nag-drive ako mula Tagaytay patungo rito dahil hindi kita makausap. Ngayon, sobra na ba kung sasabihin mo sa akin kung bakit wala ka maghapon? Pinigil niya ang kanyang puot. Kilala niya si Larry. Hindi ito titigil hanggat hindi nito nalalaman ang gustong malaman. At pagod na siyang makipagtalo sa kanya. Nasa Winfield Garment ako kaninang umaga, napabuntong hininga siya. At inihilig ang ulo sa sandalan. Talaga hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kumpanya. Tiningnan ko ang libro at nakausap ko ang accountant, hindi kumikita ang kumpanya sa nakalipas na mga buwan. Gusto kong ipagbili ang patahiang iyon. Hindi ko linya ang negosyong napili ni Marco. Ibenta mo na, mabilis na susog nito. Hindi mo kailangan ang kumpanyang palugi. Alalahanin mong mayroon kanyang pamana. Hindi pinansin ni Ana ang panunuya sa tinig nito. Hindi ako interesado sa pera ni Marco, Larry. Pag-aari iyon ng bata, hindi sa akin. At kahit wala iyon, mayroon akong sapat na para tustusan ang pagpapalaki sa anak at ipadala siya sa mga pinakamagandang paaralan. Kung mamuhay ka ng payak, siguro. Pero hindi ganyan ang nakikita ko sa loob ng unit mo, Ana. Inikot nito ang mga mata sa karangyaang laman ng unit niya. At nagsusuot ka ng mamahaling damit, mamahaling alahas, sinulya pa nito ang hikaw niya. Hindi magarbo pero hindi biro ang halaga ng batong naroroon. Ganoon din ang designer's watch niya. At mamahaling perfume. Nagbuntong hininga si Ana. Tumayo siya at pinatay ang oven. Kinuha ang pizza at inilapag sa mesa. Pagkatapos ay tumingala kay Larry. Kung mayroon ito sa San Ignacio, sa palagay mo itatanggapin ng mga taga roon. Nagsalubong ang mga kilay ni Larry sa biglang pagbabago ng usapan. Dinampot ni Ana ang isang slice at kumagat. Iniisip kong magtayo ng isang branch sa San Agapito. Branch? Yes. Wika niya, tinitipid ang bawat kagat. Bumili ako ng franchise ilang buwan pagkatapos nating umuwi. May 2 akong branch dito sa Manila. Isa sa Taft at isa man sa Carriedo. Pwede ko sigurong ilipat ang isa sa atin at ibinitin niya ang huling sinabi at ipinagpatuloy ang pagkain. Ilang sandali muna ang pinalipas ni Larry bago nagsalita. Okay, nakuha ko na ang punto. Nasa mukha ang respeto para sa kanya. Pasensya na. Ngumiti siya. Patawad na. Kain ka muna at pagkatapos, umalis ka na. Talaga, pagod ang baong araw ko, Larry. At gusto kong magpahinga. Pwede ba akong matulog dito, birong totoo ng binata? Yes, umiwas siya ng tingin. Yes, hindi pwede o yes, pwede makitulog. Binigyan siya ni Ana ng ngiting walang kaligayahan. Magandang gabi, Larry. I-lock mo ang pinto kapag umalis ka. Nang akma siyang tatalikod ay hinawakan siya ni Larry sa magkabilang balikat. Pagod na rin ako. Masarap ang isang halik bago matulog. Hinaplos ng kanyang mga mata ang mukha niya at saka lumipat sa kanyang mga labi. Iniwas niya ang tingin. Pakiusap, Larry, pagod na ako. Good night, pabuntong hiningang sabi nito at binitiwan siya. Humakbang patungo sa pinto at binuksan ito. Isara mo lahat ang mga lock, utos nito at saka lumabas. Pumikit siya sandali. Alam kaya ni Larry ang tunay niyang damdamin para rito. Hindi na siya ang 17 na dalagita at natitiyak niyang hindi halik para sa magkaibigan ang hinihingi ni Larry. May kung ano sa mga mata niya na ayaw niyang bigyan ng pangalan. Pero bakit?
Mula nang magkita sila uli, nagbibigay siya ng distansya para sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay nagising siya sa tawag nito. Pabalik itong Tagaytay at nasa expressway na dahil may itinawag ang assistant na problema. Dumaan na ito sa ospital at dinalaw ang bata bago umalis. Nang sumunod na gabi, tinanggap niya ang tawag ni Larry. Kapapasok lang niya ng bahay. Hello, bati nito nang sagutin niya ang phone. Anong oras ka dumating? Kanina pa ako tumatawag. Napangiti siya. Ibinato niya ang kanyang mga high heels. Larry, tinalo mo pa ang isang asawang nagmumonitor sa pag-uwi ko. Ganoon ba si Marco? Tanong niya nang may pagtatampo. Nawala ang ngiti niya. Bakit ka tumawag? Miss na kita. Hindi niya maiwasang hindi matawa ng malakas. Larry, kahapon ka lang nandito. Yes. Pero alam mo bang hindi ko gustong umalis? Ikaw mismo ang nagpalaya sa akin akusa nito. Bumilis ang tibok ng puso niya kahit alam niyang wala namang bago sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Larry. Tulad din noong araw. Alam mo bang nahihirapan ako sa ginagawa ko? Wika nito makalipas ang ilang sandaling patlang sa linya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Nahihirapan saan? Pinananatili ko ang distansya ko sa iyo, Ana. Kagabi, inawat ko lang ang sarili kong ikulong ka sa aking mga bisig. Hindi mapigil ni Ana ang mapasinghap ng malakas. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Nagtanong siya na halos walang boses. Tumikhim ang binata sa kabilang linya. Hindi ko nakalimutan ang gabing iyon, Ana. Hinanting ako ng mga nangyari. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nanginginig ang kamay niya. Ana, nandyan ka pa ba? Yes, bulong niya at sinabayan ang paghinga ng malalim. Alam mong mahina ako ngayon, Larry. Huwag mo naman sanang samantalahin, pakiusap, gumaralgal ang tinig niya. Hindi ko alam na iyon ang ginagawa ko, Ana, napabuntong hininga siya. Pero gusto kong malaman mong sa loob ng mga nakalipas na taon ay hindi ka nawaglit sa isip ko. Sigurado akong hindi dahil sa guilt ng nangyari sa atin. Larry, please, ayokong pag-usapan. Wala pang isang buwan mula nang patay na siya, Ana, agap nito. At huwag mong gawing palabas na nalungkot ka para sa kanya dahil hindi naman. Baka mabilis ako para sa'yo, pero ito na. Ito ang nararamdaman ko. Hindi niya tiyak kung ano ang dapat na maramdaman. Nanatili siyang hindi kumikibo. Bakit nga ba ibinigay mo ang sarili mo sa akin ng gabing iyon, Ana? Muling tanong ni Larry sa tonong naniniyak ng kasagutan. Huwag mong piliting sabihin ko, Larry, pakiusap. Nakikiusap ang nanginginig niyang tinig. Sige na nga, pagtanggap nito. Good night. Matagal nang naibaba ni Larry ang phone nito'y nanatiling hawak niya ang receiver. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ano ang sinasabi nito? Bakit nila pinag-uusapan ang nakaraan? Inihilig niya ang ulo sa sandalan at pumikit. Nang sumunod na araw ay kasama ni Ana si Luis Del Mundo, ang ahente ng unit niya, sa isang coffee shop sa ibaba ng building. May bayar na ako, Ana, wika ng binata na inabot ang card mula sa waiter. Kailan ka libre para makipagkita sa mag-asawa? Tignan ko, bukas ng umaga may meeting ako sa mga empleyado ko sa food station. Pwede ba bukas ng hapon tayo magkita? Sige deal, tumayo na ito, ganoon din si Ana na hindi na hinintay ang paghila ng lalaki sa upuan niya. Inilahad ng lalaki ang kamay. Sige, magkita na lang tayo bukas. Okay, sabay na silang lumabas. Si Luis sa parking lot at siya naman ay sa elevator. Paglabas niya ng elevator sa floor niya, idire-diretso si Ana sa pasilyo. At sa ikalawang pagkakataon ay nakita niyang nakasandal sa pinto niya si Larry. Isang alon ng kagalakan ang dumaloy sa kanya. At nagsimulang magkarera ang pulso niya pagkakita dito. Hi! Bati niya kasabay ng paglabas ng susi sa bag. Hi yourself! Ganting bati nito nang umiti. Inabot ang susi sa kamay niya at ito na ang nagbukas ng pinto. Hindi ka pa ba umuuwi sa apartment mo? Tanong ni Ana na sinulyapan ang katamtamang bag nito bago pumasok. Dito ako tumuloy, itinulak ni Larry pasara ang pinto. Baka puro agyo na ang bahay mo, Larry. Pinakaswal niya ang tinig at sinabayan ng mahinang tawa. Miss mo ba ako, Larry? Kagabi lang tayo nag-usap, anya na lumingon. Gusto niyang mapaso sa titig na itinuon nito sa kanya. Bakit kita mami-miss? Isa pa'y abala ako sa pakikipag-usap sa ahente ko para sa pagbibili ko nitong unit. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Sinong ahente? Leong nagturo sa akin sa iyo sa San Agapito. Eksakto, sinabayan niya iyon ng kibit. Sa katunayan, may appointment ako sa kanya bukas ng hapon. Talaga namang gwapo niyang lalaki. Nairitang sabi nito. Talaga,
Kung pinagsiselosan mo ako, then magaling na magaling ka, Ana. Matalim nitong sabi. Nagsiselos? Mga ka-Felicidad, asahan ang lalong paglalim ng tensyon sa pagitan ni Ana at Larry habang unti-unti nang lumilinaw ang damdamin nilang dalawa. Magkakaroon din ng desisyong maaaring tuluyang magbago sa direksyon ng kanilang relasyon. Abangan natin sa susunod na kabanata.